Gusto nyo ba talaga maging healthy? Pwede nyo gawin to. Iwas sa baboy, iwas sa baka, pork and beef. Kung iiwas tayo, actually mga 1 month ko na ginagawa yan. No? Mga vegetarian, vegan, ayon sa pag-aaral, mas mahaba ang buhay ng 6 to 10 years kumpara sa mahilig na puro karne ang kinakain. Yan, no? Yung mga meat eaters, mahilig sa baboy, baka, ayan, no? 2 times more likely magkakaroon ng sakit sa puso. Parang detox na rin to eh. Binabawasan natin yung toxin sa katawan. Tingnan nyo ito beef, di ba? Masarap yan, steak, protina. Ito beans lang, munggo. Okay? Tingnan natin, paglaban natin. Pareho sila may protein. Diba? Maganda naman ang beef, maganda protein niya, may iron siya. Kaya lang, hindi nga pwede araw-arawin. Siguro kung magra-red meat ka, pwede naman tanggalin o gusto mo once a week lang. Pero tingnan nyo, ang red meat or beef, 80% ng calories niya galing sa masamang fats, saturated fat. Yun ang problema natin. Ang beans, walang saturated fat, konting-konti lang. Karamihan ng calories niya, carbohydrates, tsaka protein, maganda. Tingnan mo, pag beef, may mga excess hormone, pampataas ng cholesterol, ang pork and beef, walang fiber, magko-constipate ka, at yung iba, syempre, nilalagyan ng antibiotic, nilalagyan ng steroids para lumaki, para tumaba, pwede mag-cause ng constipation, mahal pa. Kita nyo, maraming bad effects eh. Kaya nga sabi nga, kung puro meat, baka higher risk of cancer pa. Pero pag beans at gulay ka, lower cholesterol, high fiber, mas maganda pa pag dumi mo. Lalo na kung bibilin mo organic. Diba? So, mas okay ito, matatanim pa natin. Good for the environment pa. Kaya basically, makita nyo, ano difference? Pag hininto nyo yung pagkain ng karne, ganito mangyayari. Actually, chicken and fish pwede naman eh. O yung iba, tinatanggal din yung chicken, fish lang, seafoods, meron ganong vegetarian. Pero I think pwede naman ang chicken and fish compared sa ganito, sa red meat talaga yung kalaban natin. Pag tuminto ka ng meat, mas maganda sa puso. Less cholesterol, less bara sa puso. Iwas sa cancer, mas papayat. Okay, nakakapayat. Iwas sa diabetes, masarap pakiramdam mo. Blood pressure, mas maganda. Pati arthritis, pati mga pantal-pantal natin, mas aayos. Yan din, pinapakita, 25% less heart disease pag vegetarian, mas mahaba, pagbabawasan ang mga karne. Ngayon, ang problema lang kung puro gulay lang gusto mo, let's say, hindi ka ng chicken, hindi ka ng fish. Ang problema, yung pinaka-vegan o vegetarian, baka magkulang ka lang ng protein. Kasi yung protein nga ng karne mas malakas. Kaya sabi ko, pwede man bawas-bawasan. Pwede ka rin magkulang sa B12 pag wala ka gano'n nitong mga kahit isda o chicken. Pati iron, medyo mas mahina ang iron ng gulay. Pero napapalitan din naman ng iba eh. Diba? Sa iron, meron din sa beans, sa seeds, sa B12, meron din sa mga supplement, meron din sa cereal. Sa protein, yung munggo may protein din naman. Kahit yung gulay may protein din. Tsaka yung isda, seafoods, protein din yun. Okay? Pag sobrang pork, diba? May mga ibang religion, ayaw ng pork. Diba? Kasi nga, maraming ang problema. Bukod sa meat siya, pwede kang magkaroon ng mga parasites. Ito, trichinosis. Diba? Meron mga swine flu minsan. Meron mga viruses, may bacteria. Tsaka alam naman natin, processed meat, mga hotdog, ham, ayon sa WHO, higher risk for cancer. Ham, bacon, sausage, pag madalas. Diba? Hindi siya kasing sama ng sigarilyo. Sigarilyo, higher risk for cancer. Pero ito, kung maraming kakainin mo, ganun din. Actually nga, yung limit ng hotdog, parang 1 piece, 2 piece. Parang pag sumobra ka doon, marami na masyado. Tsaka syempre, yung bituka ng baboy, siyempre, nandun yung mga toxin, makakain din natin. Better meat, kung merong talagang organic, mga grass-fed beef, di ba?
o na hindi nilalagyan ng mga antibiotic, o isda, o lamb. Uso ba sa atin to, Lisa? O, itong mga ibang klase. Bukod sa meat, babawasan, gusto nyo mag-detox na rin, pati junk food, bawasan na natin. Alam niyo naman, junk food, chichirya, di ba? O kaya mataba ang bata, junk food, may asthma, allergy, ang daming preservatives. Check nyo lang yung mga junk food natin, yung mga chichirya natin, ang dami nakahalo. Actually, yung junk food sa Amerika parang a little better. May nakikita ako sa mga healthy options, yung ibang mga chips nila doon. Ano lang? Salt, sugar, and potato. Ganun lang. Salt, sugar, potato. Simple. Yung sa atin, ang dami. May preservative, may betchin, kung ano nilalagay, may coloring. Ayan, no? High blood, pag masyadong maalat, junk food, diabetes, depression, fast food. Tataas pa cholesterol, magbabara, colon cancer, dental caries, heartburn, masakit din sa tiyan, liver problem, fatty liver, lahat junk food, fast food. Kita nyo naman, alam nyo naman itsura, di ba? So, yan talaga, masyadong matamis, sobrang tamis. Ito okay naman yung tinapay, problema yung meat. Ito okay naman yung gulay at yung tinapay, ang problema yung karne, okay? So, may pag-aaral yan dito, lalo na yung fried chicken. Pwede ang fried chicken yung tayo magluluto. Pag tayo nagluto ng fried chicken, actually mababa lang yung salt, parang 100 milligrams lang ng salt, yung luto natin ng fried chicken. Pero, pag bumili ka sa fast food, ito ang problema, yung butter, yung binabalot dito. Yan, no? Yung balot niya kasi masyadong makapal, maraming harina, yun na nag-absorb ng alat. So, isang fried chicken sa fast food, may isang brand, di ko nababanggitin, 1,000 milligrams. 10 times more salt. Super alat. Kaya masarap. May herbs and spice and alat. Ang kapal-kapal ng balot. Sobrang sarap. Favorite ng tatay ko nung nabubuhay pa. Kaya na nga iba na. Pero yung fried chicken natin na simple lang, prito lang, mababa. Sobrang tamis. Deli meat. So, lilinisin ang dugo. Paano rin magiging malinis yung dugo at katawan? Ito, more fruits and vegetables. Tubig, pinakamahalaga. Minsan nga, kulang ng 8 glasses. Pag pagod ka pawis, ako ngayon, mas marami ininom ko, baka 10 to 12 glasses. Iwas alak, bawas sugar. Yan, exercise. Signs na may depression na yung katawan, nagkakalabasan yung rashes, irregular bowel movement, constipated, mas maganda nga, dumudumi ka once or twice a day. Bloated, maga, menses, nagloloko, fatigue, stress, depressed ka, hindi makatulog, arthritis, marami nararamdaman, fatty liver, weight gain. Okay? Yung pag-store ng pagkain, yung tubig natin dapat malinis, more organic gusto natin. Tinolang manok, okay din naman, di ba? Yung atin. Native chicken, eat clean, magdasal bago kumain. Water, pinakamahalaga, di ba? Misa kulang 8 glasses. Panlinis. Tsaka syempre, ang tagalinis ng katawan natin, yung liver tsaka kidneys natin. Di ba? Liver and kidneys din tagalinis. So, kailangan din magandang nutrition. Tubig, kailangan niya ng kidney, kailangan ng liver. Ito maganda, panglinis, cruciferous vegetables. Broccoli, mahal, napakaganda, anti-cancer. Cauliflower, mas mura. Yung mga repolyo, lahat yan. Cabbage, maganda yan. May anti-cancer properties. Strawberry, mahal ang blueberries pero strawberry, pwede na yan. Okay? Masyadong mataas sa antioxidant. Low calorie pa siya. Garlic, okay? Alam mo naman, garlic, di ba? Pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood pressure, pero bahagya lang. Di ba? Maganda sa katawan, may anti-inflammatory, antibacterial pa yan. Di ba? So, maganda may bawang. Mas maganda lang medyo luto at huwag masyadong marami, baka sumakitan yan. Apple, syempre, yung pectin, napakaganda. Para sa pangdumi, anti-cancer, di ba? Marami talagang benefits ang apple.
Pwede to sa diabetes. Actually, ito nga pinakamaganda sa may diabetes. Kahit kumain ka dalawa, okay lang. Kasi nga hindi siya matamis. Tsaka mabubusog ka. Imbis na kumain ka ng donut na puro sugar at walang kalaman-laman, ito, ang sugar niya konti lang, fructose. Tapos kailangan kainin mo pa ito lahat. So, para mo makuha yung konting sugar, ang dami mong kakaining fiber. Yan ang ginawa ng Diyos. Kaya healthy. Hindi ka magkaka-diabetes. Paano ang daming fiber eh? Dahan-dahan yung pag-absorb ng sugar nakatago sa loob. Hindi tulad ng mga donut o cake, talaga pagkain mo, taas agad blood sugar mo. Suha, pwede naman na suha. Healthy ang suha. Yan, no? Mataas din sa antioxidants. Isda, syempre, omega-3 fatty acids. Mataas sa omega-3. Tuna, sardines, tilapia, yan. Isda natin. Mas gusto ko mga malilit na isda. Ayaw ko medyo malaki para iwas sa mercury. Ginger, luya, may pag-aaral, good for fatty liver. Maraming benefits sa katawan. Hindi lang parang sa labat, hindi lang sa boses at sa ibang sa tiyan. Green tea, okay? Ako, chamomile tea eh. May anti-cancer properties to. Okay? Against fatty liver, reduce fat, iwas cancer. May konting pag-aaral. Coffee, pa konti-konti lang. Ito, may pros and cons. Basta wag lang 3-in-1. Okay? Kasi 3-in-1, gatas, sugar. Yung medyo black coffee o konti lang talaga. Pero may tao, may benefit yung coffee. Okay? So, kanya-kanya to. Sa supplement, mag-ingat din, di ba? Sabi ko nga sa inyo, baka masobrahan ng gamot, masobrahan ng vitamins, masobrahan ng supplement na hindi nyo alam, makakasama. Kaya itong mga natural na pagkain, mas maganda. Paalam nyo muna sa doktor. So, lifestyle changes para luminis, bawas sugar, more water, iwas alak, healthier food, green tea, exercise, bawas stress, syempre tulog ng mahaba, juicing. Okay, juicing, maganda. Huwag na dagdagan ng syrup ha. Pag bibili kayo, wala ng extra syrup. Kasi siya na mismo. Tsaka hindi rin to only. Hindi siya sobra dami. Dapat isang araw, 1 baso, maximum 2 baso. Not more. Kasi baka masyado na matamis. Tsaka wala ganong fiber pag ginus mo eh. Pero pwede na rin to kung nagmamadali kayo. Orange juice, dami. Vitamin A, vitamin C. Tomato juice, pineapple juice. Kailangan fresh siya, hindi lata. Lata, nilagyan na ng sugar, hindi na okay. Apple na lang mismo, carrot. Mga juice, so pang detox. Apple, cucumber, kale, mahal ang kale. Lemon, ginger, celery. Lahat yan pwede para sa inyo. Sana po nakatulong to. May idea kayo paano maging healthy, paano i-detox ang katawan. God bless po.